Corner, magandang hapon po sa inyong lahat. So Belle and I, we are here, we're walking. I just want to show you guys this pond over here. It's really beautiful. Ito po yung pond na malapit po sa bahay. Man-made lang po ito, pero napakaganda po. Kung namimiss nyo po yung dagat, para na rin po siyang dagat sa itsura po niya. Iko-close up ko po. See? Yan. So, nandito lang po kami ni Belle. Kanina pa po kami naglalakad. And papahinga lang, Bella. Pagod na. So, ang question natin for today, saan ba mas maganda manirahan? Mas maganda ba manirahan sa United States or sa Canada? Sa tanong po na ito, ang masasabi ko lang po, kayo lang po ang pwedeng makasagot sa tanong ninyo. Saan ba ang gusto nyong manirahan? Ano ba ang goals ninyo sa buhay na gusto ninyong marating? Pero pwede po akong magbigay ng example para sa inyo, para malaman nyo rin po yung mga iba-ibang bagay. And you can always search it on Google, online, to see kung saan ba talaga mas maganda manirahan. Unang-una po, mas malakas at mas mataas po ang value ng US dollar compared po sa Canadian. Kasi po, right now po napalitan, pumapatok? Is that the right word? Sumisipa po yung US dollar ng 52 pesos to 55 pesos per 1 US dollar. Dito po sa Canada, si Bella nakikinig. Dito po sa Canada, ang value lang po ng Canadian dollar is, ang mataas na po sa kanya is nasa 43. So there is like a $10-11 difference. Kaya yun po ang number one na kung gusto nyo kumita is mas mataas po sa US. Dahil nga po ang value ng US dollar is mas malaki kaysa Canadian dollar. Second, saan ba ninyong gustong manirahan? Saan ba mas peaceful? Marami po kasi akong pinsan sa States. Couple of them nasa Los Angeles, California. And I have a cousin that lives in New York, in Buffalo, New York. And mas masasabi ko po na mas masarap manirahan po dito sa Canada kaysa United States, kasi hindi po siya as magulo compared sa US. Marami po kasi, ang iba po kasi sila masyado po silang kung baga hindi ko naman po linalahat, mga harsh lang po. And mahilig po sila sa mga welga-welga, yung mga ganyan. Marami rin hong mga crimes, ang rate po ng crimes is mas higher po sa United States. Ito po ay opinion ko lang, based lang din po sa mga pinsan ko na nakakausap ko po kung ano ang buhay-buhay doon sa Canada, ay sa US. Sandali lang, naiikot ako ni Bella. And then, pangatlo po, kung may mga anak kayo, saan bang mas maganda mag-aral? I think pareho lang po. Marami din pong magagandang mga paaralan sa States. Kung gusto nyo pumasok ng Harvard, Stanford, yung mga ganyan. Marami po. Maganda din po dito sa Canada. Marami din po mga very nice institution, colleges, universities na mapapasukan po ng mga anak ninyo. And when it comes naman po sa mga student loans, I think they have the same rules. Pareho rin ho silang nag-o-offer ng student loans sa mga students para makapagtapos sila ng pag-aaral. They just have to make sure na yung anak po ninyo is talaga naka-enroll po siya sa isang institution, sa isang state or university, and at the same time, kailangan po talaga nag-aaral sila. Meron na po akong dalawang university student na mga nieces ko. Isa is 5-year na sa University of Alberta. She's in a medical school. So 4 years na lang, matatapos na siya, doktor na siya. Yehey. And yung isa po is mag-start pa po siya ngayong September, kasi September po talaga ang pasukan nila dito. So graduating po siya
ngayong June na 27 ng senior high school, and na-accept na po siya sa University of Alberta, yung pangalawa. And then yung bunso ko pong pamangkin is 8 years old lang, so malaki ang agwat nila. So yun po, kaya alam ko po na pareho lang po ang processing ng student loans dito sa Canada and sa US. And then cost of living, I think pareho lang po yun, kasi ang cost of living naman is based on the economy ng bansa. So pareho po silang not in a good shape right now, pero pareho lang po. Lahat mahal, mga bilihin, cost ng housing, gas, groceries. Kaya yun po, sana nga po bumalik sila ng price ng when we came here ng 30 years ago. Nang dumating kami dito sa Canada 30 years ago, mas everything was affordable. So yun lang po yung mga pointers na masasabi ko po sa inyo. Mas tahimik po, I think, dito sa Canada. Ito po, mga opinion ko lang ha. Kasi marami na rin po akong namimit na mga Filipinos. Actually, yung ibang pinsan ko gusto na nilang lumipat dito sa Canada. So, opinion ko lang po lahat ito. Pero, if you want to find more information, you can always search on Google, or, you can check online. So, yun po. And then, yun lang po talaga masasabi ko. Wala na po ako masasabi na kasi kayo po ang magde-decide ng future ninyo eh. So, sa akin po kung ano lang po ang nalalaman ko, yun lang po ang i-share ko sa inyo. But I cannot decide for your life, for your, for your family, kung meron kayong pamilya. Ganun po yun. Ayoko pong mag-decide kasi hindi naman po ako nasa kalagayan ninyo right now. So, ang masasabi ko lang po, we've been living here in Canada for the last 30 years of our lives. Grew up here, studied here. So, ang masasabi ko po is maganda po talaga ang Canada. Kasi couple of times sumupunta po talaga kami sa States. Binibisita ko po yung mga pinsan po namin. Kami po ng pamilya namin dito. Nagta-travel most of the time sa United States. And I find na they have more homeless people kaysa nandito po sa Canada. So, yun lang po. Ito nga po pala ang tinatawag nilang Canadian goose. Ayan. Canadian goose po yan. Ayan. So, I hope you guys like this vlog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa channel ko, please don't forget to subscribe. And don't forget to hit the notification bell so you guys don't miss any of our video. And plus, guys, please don't forget to subscribe on my other channel, Princess May's Kitchen. I hope ma-reach ko na yung 100,000. Gusto ko talaga 100,000. Nag-stop lang ho talaga ako sa pag-YouTube for 2 years nung namatay si Papa. But anyhow, it's never too late. Maraming salamat po sa panonood at magandang araw po sa inyong lahat. And may the good Lord bless us all. Thank you guys again for watching and see you guys on my next video.